Harry Roque kasi baka hindi natin naiintindihan or baka may mga iba ring sinasabi yung Department of Justice. Unfair din ano po dahil ang sabi ho rito pwede na siyang habulin ng Interpol at hindi raw po siya pinagbigyan ng the Netherlands. Alamin natin yung totoo. Si Attorney Harry Roque kasama natin live mula po sa Europa. Attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Yes, magandang hapon Lourdes at magandang hapon Pilipinas. Attorney, galing ho muna sa inyo. Kayo raw po ay hindi pinagbigyan ng the Netherlands sa inyong asylum. Yan po ay fake news. Ang napagtataka naman ako, bakit itong mga kababayan ko sa Pilipinas, meron kasi isa nagkakalat ng fake news, ilang beses na niya sinabi na ako ay hindi napagbigyan sa asylum. Hindi naman totoo, pero pinaniniwalaan pa rin. Para po masettle ang issue, una-una, ang asylum proceedings po sa buong mundo ay confidential. Wala pong kahit sino makakaalam ng status niyan kung hindi yung taong nag-a-apply at yung gobyerno na tumanggap ng application. No? So walang kahit sino po na pwedeng makakuha ng impormasyon. Highly confidential po itong asylum application. Pangalawa, kung ako po ay na-deny ng asylum, ako po ay papaalisin ng Europa. Dahil ako po ay 90 days nang nag-stay, bagamat 1 year ang aking Schengen visa, talagang hanggang 90 days lang po yung stay na yan. Hindi po ako pinapaalis ng Europa. Pangatlo po, gaya na aking sinasabi, no, ang proseso po ay matagal. Kahit saan po kayong tumingin, marami naman pong mga impormasyon dyan sa internet na available. Ang average length of time para madesisyonan po itong mga application for asylum is 1.5 years to 2 years. At kung hindi ka mapagbigyan, pwede ka pang pumunta sa korte para sa isang appeal. So ulitin ko po, paulit-ulit pong nagkakalat ng fake news yung pareho ding source. Sana naman po, huwag na nating paniwalaan yung source na yan kasi parang nasusunog yung mga news agencies na nagre-report na parang katotohanan ng sinasabi ng taong yan. Attorney, ngayon lang po na i-break niya sa mga media na naka-assign sa Department of Justice. Direkto kong sasabihin, siya po ay si DOJ Secretary Remulla. Siya po ang nagsabi na hindi po kayo pinayagan ng the Netherlands. Kalokohan po yan kasi ang gobyerno ng Pilipinas ang huling-huling makakaalam ko anong status niyan dahil alam naman nila na kaya nga nag-a-apply ng asylum ay dahil umiiwas nga po sa political persecution galing sa kanyang gobyerno. So they will be the last to know kung anong status niyan. Okay, Attorney, Fake pangalawa. news po yan. Pangalawa po, Opo. ang inyo raw pong asylum ibinigay, i-correct niyo po ako, ito po ang pagkakasabi. Ibinigay na raw po ng the Netherlands sa Germany at ang Germany na po ang magsusolusyon or bahala sila kung papayagan ka sa asylum na hindi raw po ibinigay ng the Netherlands. Kaya nga po fake news yan. Ang sabi nila, ang visa ko daw na Schengen ay nanggaling sa Germany. Hindi po galing sa Germany ang aking visa. So wala pong dahilan para ibigay yan sa Germany. Talaga pong naniwala lang si Justice Secretary Remulla doon sa fake news ng isang taga-Holland na palagi namang fake news ang pinapakalat. Bakit ho may ganito ho siyang hakbang sa tingin niyo, Attorney? Siya po ay isang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Hindi ko po alam. Siguro siya ang dapat tanongin nyo. Dahil hindi naman ako yung nagpapakalat ng fake news. Saan po galing ang source niya sa tingin niyo, Attorney? Kasi galing meron pong isang kampo ng CPP-NPA na nagkakalat ng ano-anong mga balita sa akin. Alam niyo naman, nandito rin sa Netherlands yung liderato ng CPP-NPA. No? At sila po talaga ay talagang masusing. Kumbaga, nagdarasal na hindi mag-grant ang aking asylum. Pero yung kanilang sariling Panginoon, nung siya'y nabubuhay pa, nandito naman dahil din sa asylum. So hindi ko maintindihan kung bakit akala nila na sila lang ang pwede mag-asylum at yung ibang biktima ng political persecution ay hindi. Pwede na raw kayong arestuhin anytime ng Interpol. As a lawyer, ano po ang inyong legal na komento rito, Attorney? Kalokohan po yan kasi gaya na sinasabi ko, wala pong pulis ang Interpol. Ang Interpol po ay gumagalaw lamang sa pamamagitan po ng kooperasyon ng mga
pang-nasyonal na mga kapulisan. So kung meron po mag-aaresto, hindi po Interpol, yan po ay Dutch Police. Pero ang Dutch Police naman po ay hindi naman po naghihimasok pagdating dyan sa mga issue ng mga immigration. It will be immigration authorities. At dito po sa Netherlands, iisang ahensya lang po yung Immigration Authority at saka yung ahensya na kung saan ay tumatanggap ng mga application for asylum. So alam na po nila dahil iisa lang naman pong ahensya sila kung sinong po pwedeng ma-deport at kung sinong hindi po pwedeng ma-deport. Attorney, wala ho ba kayong balak na ibalik kay Justice Secretary Remulla sa sinasabi niyo mga fake news na kanyang sinabi right now na breaking pa no sa mga media sa Pilipinas na kayo raw po ay hindi pinabura ng the Netherlands? Strike 2 na po si Secretary Remulla. Naalala niyo, sinabi niya na marami daw akong passport o pinabulaanan po yan ng DFA. So strike 2 na po siya. At pag strike 3, ay nako, ewan ko na po sa kanya. Mawawalan na siya ng kumbaga credibilidad no, sa kahit anong sasabihin niya. So dapat talaga pag-ingatan ko ano yung mga naging deklarasyon. Otherwise, baka hindi na sila paniwalaan. Attorney, ito po'y kumakalat na ngayon. Ano po? Sa mga nakikinig, saan ho kayo ngayon? Nasa Netherlands or Germany? Ako po ay nasa Netherlands. Okay. Ano pong inyong nais na sabihin sa mga supporters po ninyo at sa ating mga kababayan regarding sa inilabas na balita ni DOJ Secretary Remulla? Kalokohan po yan. Tanging ako lang ang po pwedeng mag-anunsyo kung anong status ng aking asylum o di naman kaya ang gobyerno ng Netherlands. No? Ganun po ang proseso. It is highly confidential. At huwag po kayo mag-alala dahil ako naman po ay I stand on solid grounds. Alam niyo naman po mga pangyayari sa Pilipinas. Ang asylum po ay karapatan ay binibigay sa mga biktima ng political persecution, panggigipit dahil sa kanilang paniniwala at paninindigan. At yan naman po ay napakadaling na mapoprebahan. Attorney, maraming salamat sa inyo pong oras, sa inyo pong reaksyon. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po or gabi dyan sa Netherlands. Magandang umaga po.